Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Yan. So, paalam, nandiyan na pala si Father Darwin Itgano pala sa ating linya. Reverend Father Darwin Itgano, good evening. Good evening mga kapatid. Father Darwin! Itanong mo kay Father D. Itanong mo kay Father D. Yaw, mag-intro ba? Intro na. Silas dating daan at nila. Andan din si Brother Wendell. Brother Wendell. Diyan Brother Wendell pala, naabot na. Sana ipopropose na sa ABE and Okay, good evening sa iyo, Brother Wendell Talibong from Usami City. Brother Wendell, wala, Brother Wendell nakaupo sa kanyang trono. Okay, atin na ibigyan naman ngayon. Dito naman tayo ngayon sa unang magbukas ng camera. Unang kong tatawagin. Sino unang magbukas ng camera? Okay, ayun, si Bacalian Carlo nagbukas ng camera. Bacalian Carlo, ikaw na muna. Go ahead, bro. Gusto ko itong itanong kay Father. Father, may libre ba sa pagpasok ng seminary? May libre ba? Maganda yung tanong mo. Merong tayong diocesan pero semi-religious na grupo, itong tinatawag na PACHEM, na lahat ng pumasok sa kanila, libre. Na meron, bro, katulad ng PACHEM. Nandito po sila sa diocese, under po sila sa diocese of Tagbilaran, bro. Yung founder nila ay si Father Polinar, uncle ko. Yung founder nila, relative ko. Pangarap ko rin magpare, Father Katulad mo na, na medyo traditionalist na, exorcism. Wow. Maganda yan, bro. Ang tuloy ka, ha? Oo. So, meron, bro. Marami kasing pare na, natakot sa demonyo. Totoo. Totoo, bro. Gusto kong, mag-ialay ang buhay ko ba para sa Diyos. That's good. Taga saan ka, bro? Father, sa Cebu. Cebu. Meron mga patchim. Meron mga patchim kasama natin sa Cebu. Wala rin ako, Father, ba? Tapos, saan sa Cebu, bro? Sa Primungahan, Father. Mag-exam ka. No? Mag-exam ka and then tutulungan ka namin. Kung makapasa ka na. Konta ka ni Brother Jando. Sige, Father. Huwag mong problemahin yung pera. Problema ng Panginoon yun. Bro. Siya ba yung sabi na kukontak sa akin? Ikaw yung bro? Yung bro? Yung sinabihan ko na pumunta sa Bohol? Ay, hindi, bro. Ay, hindi pala ikaw yun. Okay. So, yun ang tanong mo, bro? Yes, bro. Yes lang. Yan lang, bro. Okay, thank you. So, doon naman tayo ngayon sa isa next naman na nakabukas ng camera, si Jose Marie Damayo. Jose Marie Damayo, good evening sa iyo. Ay, good evening po sa inyo dyan. Father Darwin at sa lahat po, mga brothers. Good evening po. Good evening, bro. Sa tulungan po ako. Father, tungkol po sa pag-meditate ng rosary, paano po ba? May struggle po kasi ako sa lalo na yung first na private prayer ko po. Well, na-interrupt, parang ang feeling ko po yun na
ito ba? Parang binabasa ko lang po yung prayer. Parang kulang po ng meditation. Paano po ba? Paano? No? Unang-una kapatid, no? Yung prayer natin is pakipag-usap natin sa Panginoon, no? And then, yung mga mystery niya, yung buhay niya, just keep silence, kapatid, bago ka magsimula. And then, lahat ng mga disturbance mo, yung cellphone mo, laptop mo, Facebook mo, no? Ipagsantabi mo muna, and then harap ka sa altar. Lahat ng problema mo, ialay mo sa Kanya. Na kahit yung struggle mo, no? Minsan ay mawala tayo. Lord, basta binibigay ko yung concentration ko, pero minsan ay nakatulog ako, minsan ay, sabi ni Saint Therese ba yun? Sleeping with the Lord. Nakatulog ako, nag-pray, no? Pero basta binibigay mong lahat. Limited lang tayo, kapatid, eh. Limited lang dahil sa pagod, dahil sa busy yung buong araw natin. And then minsan ay nakaiglap tayo sa pagtulog. Pero balik lang sa focus, kapatid. Kahit yung unang santo natin, unang santo papa natin, di ba? Focus siya ni Kristo. Oh Lord, nakalakad ka sa tubig. So focus siya. Ano ang nagawa niya? Dahil focus siya at the very start. Nakalakad din siya sa tubig, bro. No? Dahil focus siya sa Panginoon, eh. Pero na-defocus siya, bro. Hindi na siya tumingin sa Panginoon. Saan siya na-disturb? Sa malakas na alon, sa malakas na hangin. Na-defocus siya, bro. Ano nangyari sa kanya? Nalunod. Pero buti na lang, from focus, na-defocus, ni-refocus siya. So, ang gawin natin, bro, minsan ay focus tayo, pero na-defocus tayo. Yan ang human struggle natin, bro. Tatanggapin natin yan, aaminin natin yan. Pero, mula sa pagka-defocus, kapatid, refocus naman tayo. Katulad ni Pedro, lumutang siya uli. Nakalakad siya uli sa tubig. Ganun din, bro. We have the same struggle. Huwag kang mag-alala. No, hindi ka nag-iisa. So, from being focused, ma-defocus tayo. From defocus to refocus, kapatid. Okay, bro. Next question, bro. Father, may ano po ako, pwede po bang mag-share ng experience? Yes! Apo. Panaginip ko po ito, eh. Yung nanaginip po ko kagabi, may mga ahas daw sa paligid ko po habang natutulog po ako. Then, itong mga ahas, gusto po nila akong plawin. Itong venomous snakes. Tapos, after po nyan, mayroon isang ahas na andito sa likod ko po. Gusto kong plawin yung ulo ko. Then, sabi sa panaginip po, bumisin po ako base po sa panaginip ko po. Then, may miraculous medal po dun sa pintuan ko po. Sinuot ko po. Then, balik po ako sa pagtulog. Nung natulog po ako, biglang nawala yung mga venomous snakes. Parang, message po ba yan galing sa langit po, ganun. Kasi parang wake up call na po yun sa akin. Na mag-pray ng rosary. Yes, dapat kahit hindi ka naginip ng ahas, dapat mag-pray talaga tayo, no? So, naginip ka or hindi, dapat mag-pray tayo bago matulog talaga, kapatid. Dahil yung ating panalangin ay obligasyon natin yan sa ating Panginoon para tutubo tayo sa ating spiritual na relasyon sa Panginoon. Hindi lang yung ordinary relationship but intimacy with the Lord. Kahit nagluluto ka, tawagin mo yung pangalan ng Panginoon. Kahit katulad ni Saint Therese de Avila, kahit nasa CR, nagdasal pa rin. No? Sabi ng demonyo,
Pabihira ka naman, Teres. No, kahit nasa CR, nagdasal pa rin. At sabi naman ni Saint Teres sa demonyo, alam mo, demonyo, lahat ng lalabas sa bibig ko ay sa Diyos. Dahil nag-CCR siya, no? Lahat ng lalabas sa, sa lubot na ko. Sa Tagalog lubot, bro? Puwet. Puwet ay sa'yo. Lahat ng lalabas sa puwet ko ay sa'yo. Nagagalit yung demonyo. So, kailangan talaga magdasal tayo. Every moment, every single moment, kapatid. Hindi dahil nanaginip tayo ng kahit hindi tayo nanaginip. It is our moral obligation to ask guidance, inspiration, and to consult the divine direction during prayer time, kapatid. Kung nalulungkot ka, may mga problema, kneel down. Kahit walang problema, kneel down. No? And by doing it, we receive the heavenly strength. It is not human strength, but it is a divine strength, kapatid. Salamat po, Father. Saan ka, Brother Jose? Saan ka ngayon? Sa Katarman, Northern Samar po. Katarman, Northern Samar. So, salamat, Brother Jose. May tanong ka pa? Yun lang po, Father. Ayun lang po. Salamat, bro. Jose, ha? From Katarman, Samar. Good night, kapatid. Okay. Okay, thank you sa iyo, Brother Jose Marie Damayo. Ito naman, iba naman. Nakaresa naman si Ate Naro. Naro, pakibukas yung camera. Okay, bro, go ahead. Good evening po sa lahat. Good evening, Father Darwin. Good evening, bro. Naro. From Davao City. Davao City. In relation doon sa tanong kanina, yung kay Bro JP, tungkol doon sa Trinity na ating doktrina. Paano natin ipaliwanag yung yung during sa binyag ng Panginoong Jesucristo doon sa binyagan siya ni San Juan Baptist. Tapos nabukas yung langit, sabi ng God the Father na this is my son to whom I am well pleased. Yes. Tapos nakita din yung Holy Spirit in the form of a dove na dumapo doon sa shoulder ng Panginoon. Paano natin sa ipaliwanag doon sa doktrina natin ng Trinity na yung three persons acting independently in one setting at the same time, three persons acting differently in one setting at the same time. Yun lang din. Salamat, Brother Naro. Very theological tong tanong ni Brother Naro, no? Hindi natin maunawaan talaga dahil yan po ay misteryo, no? Hindi natin magamit yung limited na language natin dahil limited po. Yung i-describe natin is unlimited. So, limited talaga yung mga language natin, bro. So, basta independent sila, pero nagkaisa sila sa kanilang nature bilang Panginoon, no? So, ang Ama, ang tagapagligtas, nga basic lang po ito, pero mas malalim pa, no? Ang katotohanan nito, no? Yung nalalaman natin sa Diyos, yung lang na-revealed niya, no? So, ang Ama ang tagapaglikha, pero hindi naman lang yung Ama ang tagapaglikha. No? Sabi mo, they have one activity, di ba? The Father, the Son, and the Holy Spirit. So, dahil ba ang Ama ang tagapaglikha, ang Anak ay hindi na tagapaglikha, no? Let us make man in our own image, plural, di ba?
So, tayo nga nagka-participate tayo as co-creator of God, di ba, during sexual intercourse. So, yung tagapaglikha din, naka-share tayo sa pagka-co-creator ng Panginoon sa pamagitan ng pagtatalik sa mag-asawa, no? So, ang anak tagapagligtas, pero nangulugan na ang anak lang ang nagligtas, no? They have one activity, though they are different persons, no? Different personality, pero they are not in contrary to one another, hypostatic union, no? Sa pagka-Diyos sa pagkatao ni Kristo, no? Ang Ama iba din sa anak, ang anak iba din sa espiritu, dahil tatlo silang persona. Isa lang yung kanilang nature, yung pagka-Diyos, no? Pero very theological yan, bro. Kung ano natin sa practical sense, wala tayong ma-explain practically dahil very theological yung mga terminology, no? Kung ating i-discuss theologically, hindi maintindihan sa practical ng mga tao, no? Hirap talaga, bro. Sabi ni San Agustin, siya sa dagat, nakita na niya, dahil gusto niya maintindihan lahat yung Holy Trinity. Gusto niya maipasok sa maliit niya na utak. Nakaano siya ng bata doon na nag-count, Brother Jan, no? Siyempre, nag-count. Binutasan niya yung Kinamot? Oh, kinamot niya yung nagbutas sa buhangin ba? Nagbutas sa buhangin. No? Nagbutas sa buhangin, no? At nadaan si Saint Augustine. Nagtanong, si Kristo pala yun, ang ating Panginoon pala yung bata na yon. Nagtanong, anong ginagawa mo dyan, Doy? Bakit naghukay ka sa buhangin? At sabi ng bata, Agustin, ililipat ko yung buong karagatan dito sa maliit na butas. At sabi naman ni San Agustin, imposible 'yon, ang liit ng butas na 'yan. Mapasok mo buong karagatan diyan. Sumagot yung bata, ganun din Agustin. Yung utak mo ganito kaliit, ipasok mo yung karagatan diyan. So yung buong Panginoon, yung buong misteryo sa Panginoon, ganun din. Parang dagat yon, hindi makasya sa paliit natin ng utak. So, atin lang nalalaman, bro, na we have 3 divine persons, one nature being God, no? Tatlo ba yan na Diyos? Hindi. Isa lang yung Diyos, pero 3 persona po. Kapatid? Salamat, Dre. Wala na po akong tanong, pero yung pangalawa, pasalamat ko lang kay Bro Robert, kasi maganda yung explanation niya, yung kahapon, kagabi ba yun, or isang araw, na patungkol dito sa deliverance and exorcism. Kasi maraming natitem kasi na deliverance ka agad. Tapos sabi nga ni Bro Robert, dapat focus tayo muna doon sa conversion. Yes. Kasi baliwala yung deliverance mo kung yung parabang ginagawa na nating anting-anting o porque may nalalaman tayo sa mga turo sa deliverance, pero nakakalimutan madalas, kahit siguro ako nung umpisa pa, parabang sa sobrang excited siguro na mayroon ka ng konting nalalaman, parang gusto mo mag-deliverance. Pero maraming salamat kay Bro Romer na kahit ako man ay natauhan din, siguro pang iba rin mga nakikinig na hindi tayo agad-agad parang deliverance kaagad, kundi focus muna tayo sa conversion. Kasi kung talagang nako-convert na tayo sa yung 3 requirement na laging nasa state of grace tayo, nasa proper faith, at saka nasa proper morality, iba pang mga gagawing dapat. Kahit na to follow na yung exorcism. Kaya yun lang din, pabot ko lang pasalamat kay Bro Romer kasi maganda yung explanation niya. Siguro na yun, na-appreciate yun. Dito ba si Brother Romer ngayon? Brother Romer?
Dito, Padre. Salamat daw, Brother Romer. Ay, pasalamat tayo sa Diyos po. Bro, Thank you, Bro Romer. salamat din po. Okay, thank you sa iyo, Brother Naro. Ito naman tayo ngayon kay Ate Ronadel Herona. Ma'am Ronadel, good evening sa iyo. Hello po. Good evening po sa lahat. Good evening, kapatid. Una po, sobrang maraming salamat po sa lahat, lalong-lalo na po sa ating mahal na Panginoong Jesus. Happy Divine Mercy po sa lahat. Pasalamatan ko po yung mama ko sa kasama na nagsabat siya ng pag-pray ko ngayon sa araw na to. Tapos nandito siya sa Zoom. Salamat dahil lagi kang sumali sa prayer group. Hindi ako sa sobrang busy ko, hindi ako dahil sa dami ng bisita ko ngayon, ngayon lang umuwi. So ngayon, Father, salamat sa lahat. Salamat KPPK, salamat to all prayer warriors. Nais ko pong pasalamatan ang lahat, sa inyo. Maraming salamat. Walang katapusan na pasalamat sa lahat. May katanungan lang ako, parang ang tagal ko na kung gustong itanong. Father, tungkol sa I still paano ba I still in love kasi that person have separated wife. 10 to 11 years separated him. Sa yung asawa din. Pag-asa po bang makasal siya ulit? Civil siya? Pari, nakasal? Pagkasal sa pari. Bakit nagkahiwalay sila? Anong rason? Naghanap ng ibang babae. Ilang taon sila nagsama? I don't know. Alam ko lang is... Ilang anak nila? Hindi na nakatagal sila naghiwalay. Ilang anak nila? 3 po, Father. So, yan po ang problema, sis. Dahil unang-una, kasal sila sa pari. Kung invalid yung kasal nila, hindi ko alam. Kung walang element of force, walang impediments, so hindi yan ma-annul. And then, ilang taon na sila nagkahiwalay? 10 to 11 years. 10 to 11 years, So, kayo na ngayon. Kayo na ngayon. I don't think so. Ano pa? Wala pang malinaw na level, Mas mabuti, kapatid, na una, ito yung advice ko sa'yo, mas hihingin mo sa Panginoon yung para sa'yo. Katulad mo na single. So, kung papasok ka ng may karelasyon niya, may former na kasal pa sa pari, mabigat yan, continue to have devotion to Senior San Jose, na ma-enlighten ka at mabigyan ka ng katulad mo din, na walang kakulian, walang problema. Kapatid? Padre. Yes? Padre. Si Giovanni, single yun. Oo, single. Naghahanap. Meron kaming, ikaw na bahala, Brother Jando. Sabi ni Giovanni, di bali na kahit sino, basta kaya lang siyang mahalin at mabait. Yun lang naman ang sabi ni Giovanni. Yarito mo siya, bro. Ate Ronadel, single yun, driver ni Padre Darwin. Nandito, Padre, nandito. Nandito? Nandiyan si Giovanni, pakita mo nga Giovanni. Idol. Giovanni! Pakibukas yung camera para makita si Giovanni. Ito si Brother Giovanni, mabait to. Tested to, mabait to, magalang to, masipag. Grabe.
Bro, ano ba to? Matchmaker. Hindi, kasi si Ate Ronadel kasi, yung kanyang natitipuhan, kasal sa pare. Hindi mawawala yung feelings niyan. Ayan, sige. Pagkikita mo, Brother Giovanni, Brother Romer. Diyan, Brother Giovanni. Opo, Brother Giovanni. Yes. Yan, hello. Oh. Yan si Brother Giovanni. Ganda gabi po. Yan, mabait yan. Sipag. Pagkilala ka bro. Pogi. Si Giovanni Bulog po ito. Single. Taga Bohol. Valencia, Bohol. Single bro, single. Single bro, single? Single. Single po. Ano bang topic natin? Anong trabaho? Driver lang po ni Father. Ayun, thank you bro. Yun lang bro. Yun lang bro. Ate Ronadel. Ay, kung sakali na pasado si Brother Giovanni sa'yo, kontakin mo lang ako. Okay. Ayun, thank you Brother Romer. Ayun. Wala na si Sister Ronadel. Nag-out tuloy. Single lang siya, no? Single lang si Brother Giovanni. Naghahanap rin yun kasi feeling niya, tumatanda na siya para yata walang pag-asa. Kanta yung limit niya Sinta. Pero Ronadel, ikaw bala. Sige, meron ka pang ibang katanungan na Ronadel? Wala. Speechless ka na. Taga saan ba, Sister Ronadel? Bukidnon, Father. Doon ra kaayo. O sara ka sakay og kuan? Sara ka sakay nga barko. Father, sabi ni Mama, pag makauwi ako dyan sa kaya pupunta kami dyan sa inyo, Sa- magpa-deliver. Taga Bohol ka? Yung mama mo taga Bohol? Si Mama. Pupunta daw kami dyan pag makauwi ako. Sige, para makilala mo naman si Giovanni. Ayan. May chance. Mahal nila to. Okay na ba yun, te, Ronadel? Father, may prayer ba tayo pang tanggal sa parents natin ng ganyan? Ano? Pangtanggal sa? May prayers po ba tayo para matanggal yung parents natin sa taong may parents tayo sa taong yun? Matanggal ang ano? Feelings, Brother Darwin. Matanggal ang feeling. Madali lang yon. I-contact mo si Giovanni, tanggal yon. Totoo yan, totoo. Kasi pag merong ibang nagpapasaya sa'yo, Hindi na pala kinakilala ng tuloy yung kade. makakalimutan ko yung isa. Kaya Pag nga, may nagpapasaya sa'yo, nakilala namin sa'yo si Giovanni. Walang yung hindi komplikado yon. Huwag kang papasok sa complicated na buhay. Ayun, walang problema yun Okay. si Giovanni. Father, 100%. Pwede. Ano? Magpa? Pwede po bang pahingin ng prayers? Kasi yung sitwasyon ko dito is iba sa sitwasyon ko noon. Rosario, confession, it is greater than any sacramentals. Confession, reception of the Holy Eucharist, it is greater than any devotion. Rosario, and then kung devotion din ang dami mong santo dyan sa likod mo. Baka hindi mo na dahil ang daming devotion. So, Senior San Jose, yung devotion ni Senior San Jose para maliwanagan ka at mag-guidean ka niya na makita mo yung katulad ni Senior San Jose na tunay kang mamahalin. No? At nakita ko po yan ni Brother Giovanni, mabait po yun. Mabait po yun. Disgrasya. Testigo ako dyan, mabait yun, Mabait, masipag. Puno ng respeto. Responsible. Pero, getting to know muna kayo. Ibigay mo yung number, Brother Jando, ni Sister Ronadel. Sige, kontakin mo lang ako, Ma'am Ronadel. Alam mo naman yung ko. Yung aking WhatsApp number. Yung WhatsApp number ko, nandito na sa screen. Mura naman ko to. WhatsApp number ko. FM station. Ayan.
baka makatulong to sa kanya, no? Paalala po sa atin, no? Si Jesus ang nagsabi nito, paalala sa'yo, ito makakaano sa'yo, makakarelate sa'yo, baka makapag-isip ka, sister, sa sinasabi mo may asawa pala yun, no? So, sabi ni Jesus dito, Mateo 19 nga bro, 99. 99? Sabi ni Jesus yan, ha? So, ingat sa mga may mga karelasyon na may asawa, naalala na simbahan siya, no? Ito yung sabi ni Jesus po. Ito sabi dito, ito sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaki humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya nakikiapid, tinutulak niya ang kanyang asawa ng mga niya. At siya ay mag-asawa ng iba ay nakakasalan ng pangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay magkakasala rin ng pangangalo niya. So, yung naghiwalay sila, sino yung hiniwalayan niya, katulad nyo, no, yung lalaki, nakahiwalay na. So, habang may karelasyon ka ngayon, nagkakasala kayong pareho ng adultery. And that's mortal sin. And one mortal sin, 1035 ng katikisim natin, Bro Jando, baka sakaling makapag-isip si sister. 1035 ng katikisim natin para makapag-isip siya o nga, no? Kapag yan hindi natin tinigil, medyo may warning ang simbahan. Isang mortal sin lang. Okay, buksan ko muna ha, kasi ano to eh. Okay, 10:35. Wait lang. Bigyan ko na searching pa yung ating, ayan. So, ito yung lumalabas dito. Ay, naku, hindi nagpakita. Ito, ayan. So, ito sabi, 10:35 sa PDF, Catechism of the Catholic Church. The teaching of the Church affirmed the existence of hell in its eternity. Immediately after death, the souls of those who die in a state of mortal sin descend into hell, where they suffer the punishment of hell eternal fire. Yan, so mahirap yan kasi one mortal sin sa lahat na nakikinig po, no? One mortal sin, you will go to hell. So nakakatakot yan, kapatid, no? So kailangan talaga medyo i-refocus mo na, no? Yun na nga, baka sakali imit mo na si Giovanni. Daghanan ni promote ni mo idol ay Giovanni. yan ang sinasabi, Padre, na kapag humingi ka kay God, minsan talaga unexpected yung ibibigay. Tulad yan, humingi ka ng pare, binibigay partner. God's works in a mysterious way, kamo. Oh, amen. Amen. Kaya lang, Father, no, ingat din, Giovanni, no? Kung baka iwanan mo si Father. Hindi, madagdagan si Padre ng wala na akong mabisi na yan. Lagi na pupunta sa Hindi na lang driver, meron si Padre, meron ng Tagaloto. Oo. Dalawa na eh. Okay, Ma'am Ronadel. Ronadel, okay na ba yun? Thank you, Father. Thank you sa lahat. Thank you, sister. Sana pumunta ka ng Bohol at ma-meet mo si Giovanni. Ayan. Single yon, walang problema yon. Okay, thank you sa iyo, Ma'am Ronadel. And dito naman ako ngayon kay Ma'am Evelyn sa Japan. Ma'am Evelyn, good evening. Good evening po. Good evening. Narinig po ba ako? Narinig, sister. Evelyn? Mayang gabi, Father. May gabi from Japan. Japan. Pangatlo ko na po to, Father. May concern lang po But before that, Sister Evelyn, may nag-comment dito, si Ate Chris Part. Litson ako, Father, kung magkadayon si Giovanni o Sister Ronadel. Grabe man ito mga followers. Ako na yung lamas, Dre. Kung na Litson, ako na yung lamas. May problema. Toothpick ako. Toothpick. Imo, Brad Angel. Sa imo. Tingog. Brad Angel, ano sa'yo? Ano sa'yo? Ano ibibigay mo? Ninong. Bitaw, okay. Sister Evelyn. Ma'am Evelyn,
Ay, may gabi sa tanan. May gabi Halo lang po, Tagalog, Bisaya, Father. Sige. Kanina ko lang po to nalaman. Kasi yung kay Mother Mary na barangay na isa ka siya ba? Rin sa barangay, sa mga, Yes, sa mga kabalayan. Yes po, Father. Tapos, 15 years na pala to, Father, na ito si Mama Mary Rosa Mystica. And then? Galing pa to siya. Story ko lang saglit, Father. Galing pa to siya sa Brazil, dinala sa Italy, tapos dinala dito sa Japan. So, 15 years na to siya, Father. Kanina ko lang nalaman na eto palang kay po, Mama Mary na sa barangay. Nangyari pala to, ginamit sa kulto. Tapos, ito yung mga Pilipina din to, mga grupo din dito sa amin. Tapos, matagal kasi siyang iniiwan sa bahay. Kasi siyempre, lahat dito nagtatrabaho. Naiiwan siya sa bahay ng 1 taon, 7 months, 5 months. Tapos, may isang Pilipina pala dito na kulto. Ginawa din siya, gamutan. Di na kinukuha sa bahay kung kaninong kilala, hinihiram, dinadala niya, tapos nagagamot siya, Father. The one time na nagkakagrupo-grupo na po yun, yung babae na kulto, ini-introduce, dinadala niya yung si Mama Mary na yung revolto, na nakikita daw niya, dumudugo yung paa. Tapos, yung mga normal naman, na wala naman silang nakikita. Tapos yung nagdadala, umiiba na daw yung boses. So, na-panic ako kanina kasi nagsiself-deliverance po ako, Father. Since na kaya pa lang, nararamdaman ko, bakit ang bigat? Para akong masugsug, Father, ba? Sa lipong. Bakit ganito? Hindi naman na ganito yung reaction ng katawan ko. Tapos sa umaga, hirap na hirap gumising. May pasok ka pa. Pero nilalabanan ko siya. Nung nakilala ko yung kasamahan ko sa simbahan, may nakapagsalita na. Patagal na yung si Mama Mary sa bahay ko, baka sinong kasunod ipapasa ba sa bahay. Sa akin na lang, sabi niya, ano bang history ng... Hindi ko lang alam bakit natanong ko yun, Father, bakit nasabi ko yun na, ano bang history ng si Mama Mary na to, kasi 15 years, sabi niya, ganito, kunting lang, yun na nga, nagamit pala siya sa kulto. So sabi ko, hindi kaya siya contaminated na, Father, kasi, sa akin, nangyari na na umikot yung ko, nas hindi pong ko, Father, sa pagdiri sa balay, pag nandito ako sa bahay, iba yung sa katawan ko. Pag nasa labas naman ako, Father, sa kumpanya, okay naman yung katawan ko, kaya ko, pero may oras siya, Father, na para akong masugsog sa hilo. Hindi naman, sabi ko, may vertigo naman ako, Father, pero hindi naman ganito ka-worse. Sabi ko, grabe naman to. Napacheck ako sa doktor. Oo, andun na nga yung vertigo, may gamot naman ako. Ganon pa rin, mas lumala pa yung reaction, Father. Yeah, sabi ko kanina, pag nalaman ko, sabi ko, itatanong ko to, kailangan ko to itanong. Kasi, ililipat na naman siya ng May. Baka abot na siya ng 1 taon doon sa bahay. Sabi ko, ganito na lang. Kasi, ang pagkakalam ko, pagka ganito, parang, ewan ko, hindi ako sure kung wawasakin ba ito o hindi. At saka wala akong karapatan kasi wala akong, hindi ito akin Hindi ko siya... ibalik na lang yan, bro. Sister, ibalik nyo lang yan sa sa may-ari. Ang pare po yun ang may-ari, Father. Yung pinakonfesan ko pa na Italiano.
Kinorek siya, kinausap siya ng Father na yun na, wag mo na itong gawin, na ginawa mo pala itong, pinesenta mo pa, nagagamot ka, dinadala mo pa yung imahe. Wag mo na itong gawin. So, ano yun, Father? May ano ba, yung, na may chance, Father, na na-contaminated kasi dinadala na siya eh. Dala-dala na niya kung manambalan siya, Father. Oo, contaminated na yung, diba? Yung larawan. Dapat ma-exercise, ma-deliverance, kung hindi man dahil may sentimental value, ma-exercise, and then after that, ma-bless yung imahe na yan. And after exorcism, ma-bless na bago gamitin sa devotion, no? Dapat makatikais yung buong mga devotee na kailangan na madagdagan yung ating kaalaman in relation sa spiritual phenomena, dahil yung demonyo ay master of deception. Paano ba natin hindi tayo ma-deceive ng ating kaaway? Dagdagan natin yung ating kaalaman, yung ating catechism. Kaya ginagamit natin yung social media ngayon. At dahan-dahan po na guided natin using the social media and then promoting the teachings of the church. Bawal po yun. Yung medium, nandyan yan sa Catechism of the Catholic Church, 21:16-17, all forms of divination are to be rejected. Malinaw na malinaw yan, kapatid. Kapag papasukan na ng mga ibang espiritu, magbabago na yung kanyang boses, delikado na po yun, medium na po yun. Anong sabi ng simbahan? Babasahin natin ang CCC 21:16. Ito nakasaad dito. All forms of divination are to be rejected. Mabigat po rejected talaga. No? Pero divination, di ba? Yung term divination, they appear as divine, kapatid. They appear as holy dahil imimik nila yung mga devotion natin. All forms of divination are to be rejected. Mabigat po ito. CCC pong nagsabi nito, Catechism of the Catholic Church. Recourse to Satan or demons, conjuring up the dead, yung pagkonsulta sa mga espiritu, and other practices falsely supposed to unveil the future, mga hula, unveil the future, consulting horoscopes. Kasali pala yung horoscope, astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, the phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums. Ito po. Recourse to mediums all conceal a desire for power over time, history, and in the last analysis, other human beings, as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor. Malinaw They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Mabigat po itong sinabi ng simbahan. Rejected talaga, kapatid. So, paano natin malaman na divination yon? Merong occult practices, merong healing powers, pwede healing, pwede casting out the demons. Sinunod ba nila ng prayer ng simbahan o nagsagawa sila ng sariling sa kanila? Yung kanilang paraan na hindi approve ng simbahan. Pero hindi naman kung sila ay nakapanlayas ng demonyo na nasa labas ng simbahan, kung sila ay nakapagaling ng iba't ibang karamdaman, nasa labas sila, lalo na ang nasa loob, di ba? Lalo yung mga pare na nakatanggap ng ordination. Yung ordination, yun po yung pagpili ng Panginoon sa isang tao na maging ganap na kanyang alagad. So ito, kapatid, na paano natin maisawalat na bawal yung mga fake revelation, fake devotion. Paano natin malalaman, Father, na fake yon? Hindi na natin na-promote yung paraan ni Kristo. Hindi na natin nasunod yung turo ni Kristo, yung turo ng simbahan. So, mission mo yan, kapatid, na i-share mo yung nalalaman mo dito gabi-gabi sa ating programa.
But Paano po yung father, yung owner kasi pare din po? Paano kung ayaw niyang gagamitin yung brake ng para ma-break yung contaminated? Unang-una, may dilemma talaga. Paano ko Dahil siya explain? hindi, yung ginagawa ng mga kasama mo, nang sagawa sila ng healing, and then may pinapasukat. Na-open ko na rin yun. One time din po, Father, may sinabihan lang ako kasi ang dami niyang lucky charms. Tapos nag-a-accept niya ng Eucharist. In the nice way ko naman siya sinabihan. Sino yung pare? Ang grabe. No, hindi po. Yung kapwa ka rin po na Pilipina. In the nice way, kinurek ko lang siya. Sabi ko, i-renounce mo yan kasi hindi maganda yan. Sabi ko, ang dami ng mga comment na hindi kagandahan. So, wala na akong magagawa. Nire-respeto ko naman yung side niyo. Pero ang sa akin lang, opinion din to, sabi ko. Tapos, ito din po, sana, Father. So, sa akin, ilang buwan na rin po ako nag-self-deliverance. Bakit nakaka-sense po ako ng tao na hindi maganda yung aura ng kaluluwa? Ano yun, Father? Natatakot ako kasi ayaw kong sabihin na hindi ako makapagsabi na gift to kasi wala akong right nun kasi contaminated din yung pamilya ko. Kaya lang. I-close mo yung psychic mo. Kanina, hindi na-share ito ni doktora. May psychic power siya. Malalaman niya ang pasyente niya na malapit mamatay. Yun din ang psychic power niya, no? Bibigla lang siya maka-amoy ng hindi magandang amoy. Sasabihin niya na ngayong araw pa na lang, no? Ang dami po. Psychic power po yan. And then, ang gawin mo, kapatid, i-close mo yung psychic power mo. Anong page po yun, Father? Page 204 po sa Ka-Father Sikio. 204. Ay, okay lang po ba yun? Ako yung magkuklose sa third eye ko, Father? Pwede. Psychic power. Pwede po yun. Pwede. Ikaw naman talaga yung mag-close. Yung biktima talaga yung mag-close, hindi yung exorcist. Akala ko kasi kailangan pare ang mag-close, kaya hindi ko muna siya ginamit. Pwede po. You are baptized. Yung prayer po na deliverance, pwede po kayo lahat. Dahil by virtue of your baptism po yan. Yan po ang katotohanan, ha. Hindi po yan gawa-gawa ko. And then yung exorcism, pare lang. Holy Father, pasensya na po. Yung nag-renounce po ako, sa left side ko talaga, feel ko talaga may natanggal sa akin ba. Hindi ko alam kung ano yon. Yung nag-renounce ako, may natanggal talaga na yung hangin na talagang gumanon siya sa left side ko, ha? Sabi ko, hanap ako sa loob talaga ako sa simbahan, nag-renounce nun eh. Wow. Pero hindi mo pa na dasal yung 204? Hindi pa po, Father, kasi akala ko talaga, kailangan pare pa yun na tapos kung puro busy kasi yung pare dito, kaya hindi ko kailangan ko sana i-completo. I-pray mo yun. I-pray mo yun and then obserbahan natin. Okay. Tapos yung isa na lang po, Father, yung kasamahan ko din kasi dati yung na-open ko yung kasamahan ko sa Holy Exorcise Oil. Ngayon naman po sa Holy Rock Salt. Ito na po. Yung kasamahan ko na lalaki. Ito yung kasamahan ko. Grabe siya sa porn, mahilig. Tapos one time, Father, nagkasama kami ng dalawa nun. Tapos masama yung pakaramdam niya. Sabi ko, dumukot ako ng asin, Holy Soul. Opo. Sabi ko, kumain din ako para makita naman niya na walang masama yung pinapakain ko sa kanya. Kumain din muna ako bago ko siya pinakain. And then siguro, 1.5 hour, Father, nung kinain niya, bigla siyang natumba. Natumba, yung katawan niya, tumba. May lumabas na tubig sa bunganga niya. Wow. Nagulat ako, sabi ko, kami lang dalawa, kasi malaki yung tansya namin ay kumpanya, Father.
puro siyan, malaki. Tapos welding kami. And then? Hindi naman ako nagpanik. Bakit naglabasan yung tubig sa bunganga niya? Sabi ko, nangyari na naman to. Sabi ko, baka ito yun. Sabi ko, pero nagtawag na ako. Nung nagtawagan ako ng kasamahan ko. Alam mo, Father, since nangyari yun, nakulat siya ng siguro more than 7 minutes. Hanggang ngayon, hindi na siya nagsasalita ng kabastusan. Ang bait na, parang hindi na namin siya makikilala. Napakabait, na siya, yung may... Grabe, no? Sabi ko, grabe no, sabi ko sa isip ko, ayaw ko na sanang magbigay ng ganito, pare, baka mamaya masabihin ang kulto. Ano yun, lalaki, babae? Sabi na, babae, lalaki? Lalaki, Father. Grabe to sa porn. Sincere na talaga. Kung anong yung mga sabi ko, nung simula nang kumain siya, Father, lumabas yung tubig sa bunganga niya. Grabe, no? Big Father na lumabas. Grabe, no? And then, i-guide mo siya sa confession, ha? No, hindi ko siya maano kasi Buddhism sila, Father. Hindi Katoliko. Hindi yun ibang lahi. Hindi siya na, anong sabi niya na after sa pagkain? Wala naman siya. Pagka nakita niya ako, natulala na lang siya sa akin. Baka sabi nung, dahil sa'yo, pinakain mo ako na asin, nakulaps ako. Sabi niya? Hindi sa isip-isip ko lang, baka. Tapos magkasama kami, natutulala na lang siya sa akin, matignan. Sabi ko, 2 beses na to Yung una, di ba, sabi ko yung holy exercise oil, yung kasaman ko na yung mukha niya, yung mata na, ako yun. Ikaw din yun. Opo. Tapos, ito na naman ngayon yung sa Holy Rock Song. Wow, ang ganda, ha? Grabe, Lord. Ako na lang talaga dito sa Kaisan, sa kumpanya na sabi ko. Kasi medyo naglaylo na ako, Father, kasi baka mamaya sabihin nila na may magic power yan baka Sabi yung mga sacramental sister, no? Ang grabe, Father. Ang dami, na-amaze na talaga ako. Sabi ko, medyo maglaylo mo na ako magbibigay. Baka mamaya. Yun lang po, yung concern ko. Thank you po so much, Father. Sige, salamat sa sharing, kapatid, ha? Opo. Grabe. At wala na tayong oras, no? Yes, thank you, Ma'am Evelyn. And then natin ibigay kay Brother Darwin sa sacramental blessing. Brother Darwin, go ahead. So, ayun, mag-bless tayo, ha? Dahil maraming naghihintay every Sunday. Last Sunday, wala ako dahil family bonding kami doon sa syudad, no? So, bless na tayo, ha? Unahin natin yung salt inyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You, creature of God, salt, I purge of evil with the living God, with the true God, and with the holy God. With the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness. Without purified salt to the healthy believers, giving soundness and budding salt to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine of goodness, to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Amen. Sunod natin i-bless ang inyong tubig. You creature of God, water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ your Son, Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him
together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. O God of firm and salvation, thus dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let the Scripture serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be cleansed and delivered from harm, with such of the enjoying spirit of goodness and air of peace, freed from painful need and snares by the sprinkling of disorder, and everything opposed to the safety and repose of them that truly in be banished, so that you may possess the well-being the sick, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. Amen. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Haluan nyo ng kaunting salt, mga kapatid, yung tubig ninyo. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the living enemy, who valiantly put down hostile influences, prostrate and fearsome, we beseech you, Lord. Consider kindly the scripture of salt and water, make it unearthed and sanctify it with the dew sweetness, wherever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be able with us as we implore your mercy through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. Sunod nating i-bless ang inyong olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil I cast out to demon from you, because the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Messiah's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and nations be dispelled, driven far from this creature oil. Let us bring health in body and mind till he use it, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son, Lord, the power of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as the love of the same Jesus Christ, our Lord, is coming to judge both the living and the dead, the world by far. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and also of service for acknowledgement, please should regard truly to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives, you ordained for inventing the sick, so that when the made well, they may give thanks to you, the living and true God. God, we pray that those who use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy, yet it be a means of averting any calamity of man made in your image, and redeem your precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent through Christ our Lord. Amen. Sunod nating i-bless ang inyong incense, candles, rosary, crucifix, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, bells, scapulars. Your blessing ang kasunod By the way, itong blessing natin, kung hindi i-bless yung tubig ninyo, last resort na po ito. Pero mas mabuti na lalapit kayo sa pari ninyo. Kung mag-bless sila, mas mabuti. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items that they will so use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. That in the truth, the blessing you bestow may be a very potent, terrible weapon against the attacks of the evil one in his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm both the afflicted you priests and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept. And diabolic spirits flee in fear, never daring to harm or even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. So, lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exorcised sacramentals na po. So, panghuli, i-consecrate ko po yung senses ninyo. Gamitin nyo po yung
holy and exorcised oil or tubig. Wala kayong oil. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bow down your head. You do implore, Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt through the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and made deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Sign of the cross kayo sa noo ninyo. I consecrate your ear that you may hearken the divine precepts in inyong tenga. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God, mga mata ninyo. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ, inyong ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life, inyong bibig. I consecrate your chest that you may believe in God. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name, inyong mga kamay. I consecrate your feet that you may walk in His ways, inyong paa. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom, it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. The Lord be with you. And with your The Almighty God bless you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Kain kayo ng kaunting salt ha, kaunti lang po. No? Nandyan po yan sa ritual. Kanina nag-consecrate ako sa mga senses ng isang bata. Grabe. No? Napaso siya sa holy and exorcised oil, no? Kung makita lang ninyo yung actual exorcism, the more ma-impress kayo sa mga sacramentals ng simbahan po. Hindi po yan superstitious belief, ha? Hindi po yan anting-anting, ha? So, dito, kinatikatikais natin yung mga bumibisita natin dito sa office. Ang dami po. So, just imagine, alas 8 na ako nakarating dito at pumunta ako sa office alas 10 ng umaga, no? Almost 12 hours ako doon sa office natin, no? Daming ini-exercise ko, mga 8 yung ini-exercise natin sa araw na ito. Close tayo bukas, no? Dumudubli yung bumibisita sa atin. At salamat sa inyong lahat na nandito po, at sa mga kasama natin, Brother Angel, Brother Romer, Brother John Ray, Brother Windel Talibong, Brother Jando, Brother Romel Palma, at si Brother Windel Talibong. Sino pang nandito? Hindi ko namin siya. Atid na, no? Aljan. Brother Aljan nandito din, no? Salamat sa inyo po, and then nagpasalamat din ako sa mga supporters natin. Nagpadala na po tayo kay Father Albert Aldia po, at nag-message siya sa akin. Pasalamat sa Old Sagay, Diocese of San Carlos po, St. Therese School, Catholic School po. Nagpadala na tayo ng 26,000 every month po yan. So, end of the month. At salamat din sa mga sumusuporta sa evangelization natin. At huwag kayong malimot, next week, magbabayad na tayo sa ating mga seminarian, 18 seminarians po. Kanina din may lumapit sa atin, 19, kung papasa yun. So, salamat po. Ginagamit natin itong social media. At dinadasal natin yung mga gustong magpari. Hindi lang enough yung dasal, no? Yung financial, ang pinaka-importante din. Ang pinaka-importante yung dasal at yung financial na tulong natin. Gagamitin natin itong programa natin para marami pang maging pari, no? 10 years from now, 20 years from now, no? Marami tayong natutulungan using the Punto por Punto YouTube channel natin, using the Facebook page natin. At sana po hindi kayo magpauto sa mga scammer, dahil ang dami pong scammer ginagamit yung profile pic ko at nagmi-message sa inyo. Hindi po ako kailan nagmi-message, kahit si Ate Edna, alam ni Ate Edna yan, no?
Minsan ay isang linggo pa mabasa yung message niya. So, hindi po ako personal mag-message. Hindi din ako personal mag-add ng mga followers natin. Kung mag-add, magduda na po kayo. Kung mag-message ako sa inyo, magduda na po kayo. Lalo na may project tayo na ginagawa sa St. Michael Exorcism Center sa Malinaw East, Lila, Bohol. No? So, sana po ay mag-ingat po kayo ha. At kung ako yan, tawagan nyo. Tawagan nyo kung mag-message sa inyo. Hindi yan talaga ako. No? Sana po ay mag-ingat po sa mga sinungaling, mga scammer po. At salamat po sa inyo at lagi ko po kayong inaalala sa rosaryo ko, inaalala sa mga misa ko. At sana po alalahanin din ninyo kami, lalong-lalo na mga evangelizers natin na nandito at nagsisikap para mapaabot natin yung katotohanan sa ating pananampalataya. At i-greet ko din na bumalik po 4 na taon po na Iglesia ni Cristo si Hazel Castañares sa Luon, Bohol. Kanina po nagsagawa tayo ng Profession of Faith, Confession, Profession of Faith, Catechism dahil Katoliko po siya, and then naakay siya sa kanyang kapatid, na diakoni siya sa Iglesia ni Cristo, at ngayon ay buong-buo na po na bumalik siya sa simbahan. Siya po ang nag-decide at bumibisita siya, lumilinya at naghintay talaga. Ang Diyos po ay natutuwa. At dumami na po yung mga bumalik mga kapatid At salamat sa Diyos, no? Salamat sa Panginoon. At patuloy tayo sa paggawa ng kabutihan dahil hindi po yan meaningless. Hindi po yan walang kabuluhan. No? Meaningful na po yung sakripisyo natin dito, live natin at sa programa natin dahil muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Will mighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Fight, Team Maria, the taxi of thee with a humble heart. Good night mga kapatid Father Jando. Okay, good night, Father. Salat! So yun mga kapatid, nakapasok tayo sa YouTube channel natin. Dito din tayo sa Facebook page. Salamat kaayo mga igsuon. Pasalamat po ko sa mga generous kaayo na star senders nato karon sa live, no? Si Ate lagi ito, si Ami na Ilga. Good evening, Father, watching from with you always. God bless. 50 stars. Si Josephine Escobal Correos, padala ng 100 stars. Bago ito. Si Army Parajes, lagi ito. 50 stars. Si Marcelina Galia Canta, lagi ito. 150 stars. Si Amin na Elga, additional 50 stars. 100 na. Si Eden Mirantes Clemente, 120 stars. Si Arlene lagi ito si Eden. Si Arlene RM, bago ito. 50 stars. Si Inday Sial Ilo, parang bago din ito. Scriber Crystal, no? Ito yung nanguna lagi. Nagpadala ng nagpadala siya ng 500, 150, 700 stars. Hindi nagdagdag din siya ng 300, 1,000 stars na. Yan po ang lagig nanguna. Si Jason Bongcales, 100 stars. Bago ito. Si Evelyn Pambi, no, lagi din ito, no, 50 stars. Si Janing, lagi yan, no. Janing 100 stars. Salamat po sa inyo At sa mga malugod na taga-subaybay natin ngayon, no. Si Maricel Incluna is si Dario. Bago ito. Wala ng 100 stars. Salamat kapatid. Si Inday Jane Nahuman, no, nanonood sa atin. Si Gina Prudente, si Flor Arellano, sunod sa atin ngayon. So, Fighting Maria, no? Tatak sa FT with a humble heart po. Good night. Ang sarap ng matulog, mga kapatid. God bless.